Hello mga ka-Girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan nga po mga ka-Girlmates, ang video na to ay syempre ang magbibigay ng lakas ng loob sa inyo. Ayan, para mawala na yung mga takot. Ayan. Lalo na kung nasa ganyan na tayong sitwasyon mga ka-Girlmates, no? Dahil nga may sakit tayong GERD, no? Pinapahirapan yung bawat araw natin, no? Araw-araw, laging ganun na lang yung mga nangyayari. Walang bago, diba, no? Hirap huminga, walang gana kumain. Pag kumain ka naman, meron kang ibang nararamdaman sa sikmura mo. Ayan, no? Diba, sobrang stressful na, diba, mga ka-Girlmates? Ayan. Pero mga ka-Girlmates, mai-share ko nga lang sa inyo, dati ganyan din naman yung nararamdaman ko. Nahihirapan din ako sa bawat araw. Kaya nga ang sabi ko, sa testimony ko, no, araw-araw akong pinapatay sa pakiramdam ko na yan ng GERD ko. Kasi yung GERD ko, tumitigas yung sikmura ko, yung pakiramdam ko sa GERD ko, tumitigas yung sikmura ko. Tapos yung dibdib ko mabigat na may konting kirot na parang biglaan lang yung kirot dito na masakit talaga. Pagkatapos ayun, mahihirapan ako huminga kasi umaakyat yung acid ko. Ayan, nagkaka-acid reflux ako. Kaya yun. So, araw-araw ako nahihirapan huminga, namamanhid yung buong katawan ko, nahihirapan ako. Sabi ko nga, minsan, yung araw na to, matatapos yung buong maghapon, maggagabi, tapos sa gabi, hihiga ako, bigla ako magigising, na sobrang tuyong-tuyo yung lalamunan ko, mga ka-Girlmates. Ayan, tapos, ang bilis ng tibok ng puso ko. So, laging ganon yung ikot ng buhay ko. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, laging ganon yung mga nangyayari sa akin. No, parang, walang nangyayaring bago. Laging gano'n, nahihirapan ako. Sobrang stressful talaga, mga ka-Girlmates. Ayan, tapos, hindi na ako nakakapag-isip ng tama. Ayan, lagi na lang malungkot. Malungkot yun na sa isip ko. Kaya yun. Pero mga ka-Girlmates, no, sa tulong ng Diyos, mga ka-Girlmates, no, ayan po talaga mga ka-Girlmates, ang pinaka number 1 na makakatulong sa atin para tayo ay makalaya sa sitwasyon na yan, no? Sa sitwasyon na yan ng pagpapahirap ng GERD. Ayan. Tapos, nagkaroon pa ng anxiety attack, yan, panic attack, ayan, no? Sobrang hirap po ng ganyang pakiramdam. May share ko nga lang sa inyo dati, no? Paglalabas ako ng bahay, talagang natatakot ako, hindi ko na kayang lumakad. Hanggang paglabas pa lang ng bahay, inaatake na kagad ako, no? Parang ako nahihilo, tapos kakabahan na ako, tapos magpapanik na ako. So wala na talaga. Kailangan na sa loob na lang ako ng bahay. Ayan, pero hindi dapat maging ganon, mga ka-Girlmates, ang gagawin, no? Kailangan masanay tayo na ilabas natin yung sarili natin, kasi pag nasa loob tayo ng bahay, mas lalong mahihirapan. Ayan, no? Mas lalong matagal gumaling. Ayan. At ang pinakamatinding panic attack na naramdaman ko nung ako ay nasa GERD pa. Ayan, no? Naghatid ako sa anak ko. Ikwento ko lang sa inyo to. Naghatid ako sa anak ko sa school. Syempre, pag first day, di ba, madaming tao. Lahat ng magulang naghahatid sa school. Di ang daming tao talaga, masikip. Doon ako, iba yung pakiramdam ko, para ako nahihilo. Nahirapan ako huminga. Kahit gumilid ako, nararamdaman ko talaga, parang feel ko hindi na ako komportable, feel ko hihimatayin ako. Ganun yung pumapasok sa isip ko. So, di ba, ang nangyari, naglakad ako, lumabas ako sa maraming tao, pero ang tingin ko diretso lang tingin ko, tapos sumakay ako bigla ng tricycle. Nagpahatid na ako sa bahay namin. Pagdating sa bahay, okay na, kalmado na ako. Pero hindi dapat maging ganon, mga ka-Girlmates, kasi napakahirap kung magiging ganon ka lagi. Hindi naman sa lahat ng araw, hindi naman sa lahat ng oras o sa lahat ng panahon na kailangan nasa loob ka lang ng bahay, di ba? Kaya kailangan practice talaga yung sarili na lumabas ng bahay para gumaling, para masanay na. Kasi pag nasa loob lagi ng bahay, maninibago ka talaga pag lumabas ka. Kasi ang liit lang ng espasyo sa bahay, tapos pag lumabas ka, syempre ang lawak na makikita mo. So parang kang nahihilo, parang
naninibago ka sa kapaligiran mo. Kaya yan. 'Di ba alam mga ka-girlmates, huwag masyado magpapa-stress. Yan, no? Kasi nga talagang stressful talaga yung ganyang pakiramdam natin, ganyang kalagayan natin, ganyang sitwasyon. Pero kailangan wag tayo magpa-stress, mga ka-girlmates. Kasi nga, sobrang alam mo ba yun? Yung magiging mahina ka, pag stressful ka, magiging mahina, no? May mga iba kang nararamdaman sa katawan mo. Tapos, pag naramdaman mo yung sa katawan mo, ayan na, magkaka-anxiety ka na. 'Di ba? Tapos, ayun na, hanggang sa mabalisa ka na, di ka na mapakali. Ayan, iniisip mo baka may ganyan ka ng sakit. Kasi super stress ka na. Kaya yan. Pero alam niyo mga ka-girlmates, totoo po yun. Pag halimbawa stress ka, sobra-sobra na, yung pag-iisip mo na hindi maganda, hindi po talaga siya nakakabuti sa kalusugan. Ayan. Pero ang puso na masaya, syempre, ang puso kasi natin, yan yung na kung ano yung bunga ng puso natin, yun ang lumalabas sa isip natin. Pero kung ang puso mo masaya, magiging masaya ang isip mo, mga ka-girlmates. At yun naman talaga yung nakatulong sa akin. Kaya ako tuluyan ng lumaya sa sakit ko. Ayan, no? Mas pinili ko ang maging masaya, mga ka-girlmates. At isang pruweba, no? Isang pruweba talaga na totoo na ang taong stress, no? Syempre pag stress ka, ano ba ang nasa isip mo, di ba? Syempre yung mga hindi mabubuti, hindi masaya, puro kalungkutan, puro problema ang nasa isip, di ba? So ito yun, meron ako nakita dito, no? Talagang totoo talaga. Kasi ito ay nakasulat sa Bible, mga ka-girlmates. Kaya kailangan iwasan na ninyo ang hindi may stress. Ayan. Sabi nga rito sa Kawikaan 17 verse 22, ang pagiging masayahin ay parang gamot. Gamot na nakakabuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Kaya yon. ASND version po ito at meron din ako rito isa pa, no? Sa MBB version, sabi dito, sa Kawikaan 17 verse 22 pa rin yun. Kumbaga, ibang version naman po ito, pero parehas lang yung ibig sabihin. Sabi dito, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkutin unti-unting namamatay. Kaya yun mga ka-girlmates, no? Nasa Bible na po siya, mga ka-girlmates. Kaya kailangan, huwag tayo malungkot, huwag natin isipin yung ganyan sitwasyon. May sakit tayo, may ganito tayong pakiramdam, kailangan na ba maging malungkot na lang tayo, kailangan ba problemahin na lang natin yung sakit natin, at kailangan ba hindi na tayo maging masaya. Kaya yun mga ka-girlmates, to mas piliin natin na maging masaya tayo. At yun na nga ang pinaka number 1 na nakagaling sa akin, no? Nakalaya ako sa ganyang sakit, sa ganyang pakiramdam, no? Yung mas pinili ko ang maging masaya ko. Kasi sa tuwing ako mag-iisa sa bahay, mas madami akong naiisip. Umiiyak na lang ako, tapos parang iniisip ko, kawawa naman ako. So parang mas lalo kong binibaby yung sakit ko. Kaya yun na nga, no? Naging masaya ako sa mga simpleng paraan. Ayan. Unang-una, syempre, nagbasa ako ng salita ng Diyos. Ayan, lumabas ako ng bahay, umaatin ako, nagsisimba ako. Kahit nahihirapan ako. Ayan, ang ginagawa ko lang nung nagsisimba ako na wala akong suot na bra, pero nakadress ako. Ayan. Tapos meron lang akong dalang pantakip. Ayan. So, kasi pag nakabra ako, nahihirapan ako huminga, masikip. Kaya ginagawa ko, yun, lumalabas ako kahit nahihirapan ako. Pero, salamat sa Diyos kasi nakalaya na ako, mga girlmates. Okay na po ako. Ayan. No, kahit mag-jogging pa ako siguro mag-jogging ako ng mga 40 minutes, mag-jogging ako, paikot-ikot ako, okay lang, walang problema. Ayan, mas maganda sa kalusugan yon, yung nag-exercise ka, pero wag sobra. Pero kumbaga, ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay, gumaling ako sa pamamagitan ng Diyos, sa tulong ng Diyos, at mas pinili ko ang maging masaya. Totoo po yun, gamot talaga ang maging masayahin ka. Kaya yun, mga girlmates, no, maraming salamat. God bless you.